Hello, vegetarian. Tanong ko lang, no? Paano nga ba ma-regular sa isang trabaho, no, guys? So, pag gusto niyo po ma-regular sa isang trabaho, make sure po na kayo po ay capability, kaya niyo talaga at gusto niyo at nag-enjoy kayo. Higit sa lahat, guys, kailangan may teamwork din po kayo ng mga kasama mo at hinahanap ka talaga nila na doon lumabas yung talent mo. By the way, guys, ako nga pala si Angel, gumagawa ka ng ganitong content patungkol sa mga bago po nating manggagawa or incoming 18 po na gusto mag-itry ang pagtatrabaho sa field ng life job, no, guys? So, guys, kapag gusto mong ma-regular, hindi lang to basta kailangan close na close kayo ng kung sino man yung close mo. Hindi sa ganon. Tinitingnan din nila yan, guys, base sa iyong performance. Paano ka makisama sa iyong mga co-workers? Paano ang iyong teamwork sa kanila? Pasaway ka ba? Okay ka ba? Yung mga ganon yung mga criteria nila. At higit sa lahat, yung productivity mo or yung kakayanan mo na tumulong para maging mas mabilis or mas maging maganda or smooth ang flow ng isang production or company. Hindi lang din to base sa performance, base din to, guys, patungkol sa iyong behavior. Ano nga ba ang ugali mo kapag overtime na, di ba? Sa usapang overtime, guys, isa yan sa sa akin kasi gusto ko siya. No, guys, kasi bukod sa dagdag income, na ano mo din yung coworker mo, guys, na eto siya, volunteer siya. Hindi naman sa pagiging bakaw ko or ang tawag dyan, yung parang gahaman. Hindi naman, guys. So, kasi kapag gusto mo yung trabaho at kailangan mo ng trabaho, pagsisikapan mo siya na may enjoy mo at matapos. So, ano ba naman yung 3 oras na mag-extend ka? Ano ba naman yung 1 oras, 2 oras, 30 minutes na mag-extend ka sa bread and butter mo na pinapakain mo para sa iyong pamilya? So, guys, pag sinabi kasing job, guys, doon sa mga newbie, ito na yung magiging source mo para ikaw or ang family mo makasurvive, di ba? So, ano man yung maging trabaho mo, make sure na mamahalin mo to, iingatan mo, kasi dito ka kukuha ng pambayad ng ilaw, ng tubig, ng monthly expenses mo, 'di ba? At saka yung hirap mo nung panahon na nagsisimula ka pa lang din. So dito mo na siya maigiging. So hindi man lang siya ganun kalaki, at least nabibuild mo ng padahan-dahan, nakakapagbayad ka ng paunti-unti at huwag kang bibitaw sa oras na napagalitan ka, pinagsabihan ka, inutusan ka. Kasi pag newbie talaga, guys, may time na parang style, ikaw lahat, gawin mo yan. Huwag ka maging negative doon, guys. Gawin mo lang siya as positive. So, if ever na ikaw ang inutusan sa lahat, tanggapin mo lang siya ng tanggapin. Bakit? In the near future, guys, lahat ng inutos nila sa'yo, alam mo na. So, di ba, magandang technique din yan. So, bigyan kita ng trivia ng dati din, guys, na nag-work ako. Ako yung maliit, then babae pa. So, madalas ang kasama ko is puro lalaki at matatangkad talaga, typical. So, ang lalaki ng mga braso, tas ako payat pa dati. So, hindi ko iniinda na maliit ako, babae ako, ganyan. Kinakailangan kong sumabay sa kanila. Hindi para makipagyabangan, kundi nag-start talaga ako sa baba. So, kung ako yung taga-tapon ng basura, ako taga-kudkud dyan, I don't care. So, ang akin lang is, binabayaran ako. Ito yung trabaho na binigay nyo sa akin. Ito yung inutos niyo. Okay. Pero, syempre, hindi habang buhay na nasa baba ka. Unti-unti yan tumataas. Unti-unti na nasasanay ka. So, may time nga, guys, na ayaw na nila akong pag-uniformin. Kasi gawa ng, once na naka-uniform na ako, dire-diretso na ako. So, alam niyo yung ganong feeling na nasa mindset mo na, nasa katawan mo na, okay, ganitong schedule, ito ang gawain, ito yung gagawin. So, hindi naman po pwede na basta ikaw na lang lahat. Hindi naman ganon. May time lang talaga na, dahil nasanay ka na in your own, nakakaya mo na siya. Na, okay, basta may kasama ka na 1 o 2, okay,
may trabaho siya, okay, parehas kami bayad, okay, yung ganon. So, hindi lang feeling na, di ako naman kasi lagi lahat, hindi ganon. So, isipin mo kung bakit nila binibigay yan sa'yo, kasi may kailangan ka matutunan dyan. At, hindi habang buhay na naandyan ka. May time din naman na may taong makakakita sa'yo at tutulungan ka din para gumaan yan. And the more nang yun, give and take lang din kayo. Tulungan lang din kayo. Nung time din guys na nagsisimula ako sa ganong work is talagang feeling ko, ako yung down na down that time. After nun, may isang tao na talagang tinutulungan niya ako. So, may iba na sabi, bakit tinutulungan mo yung mga ganun? Hindi in verbal. Pero alam mo yung mararamdaman mo, di ba? Pero after nun guys, na naintindihan ko na yung flow, naintindihan ko na rin yung pagkakamali ko, naintindihan ko na rin na hindi ako nakapokus sa ganun, naintindihan ko na kailangan ko dagdagan yung effort ko. Yun nga po, katagalan nun guys, dati, yung mga ginagawa kong 1 hour, 30 minutes, ngayon nagagawa ko na siya ng 15 minutes. Hindi naman sa sobrang bilis, no guys. Pero dahil sa, ikaw ba naman guys, na lagi kang ganun ng ganun, na it's either magtakal ka ng kanin, halimbawa, di ba? Magtakal ka ng kanin ng almost 1,000 to 2,000 times. Di ba? Paano hindi ka bibilis? So, yung may ganon na dati parang ano ba naman to, magtakal na naman ako. Yung part na kiniinisan mo, doon ka pala mas gagaling at masasanay ka. At the same time na, kaingitan ka ng iba kasi gawa ng, nasanay ka na sa ganon na. So, akala nila down ka, pero hindi nila alam na unti-unti kang umaangat kasi, syempre, nasasanay ka na, alam mo na yung flow, alam mo na yung bilis, alam mo na yung galawan. So, yun guys wag kang susuko. Ano man yung mga situation na nangyayari sa'yo sa iyong first time job, sa iyong kasama, o kung ano man, okay lang yan. Pero, sabihin mo sa sarili mo na kakayanin mo to at kailangan mo matutunan. Ano nga ba yung tamang technique? No guys, so, yun lang guys.